4 to 5. Ito. 1 John. Sabi nito, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Nagtatagumpay po tayo, umaangat tayo, nagpo-progreso ang ating mga buhay dahil sa pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya si Jesus ang anak ng Diyos. Lahat ng sumasampalataya kay Jesus, namatay siya sa krus para sa atin, ang kanyang tagumpay ay tagumpay natin. Lahat ng sumasampalataya doon ay mga mananagumpay. Amen po ba? At sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, sabi po sa English version doon, fight the good fight of faith. Ipakipaglaban mo ang mabuting pakikibaka ng pananampalataya. Sabi po sa Tagalog version, gawin mo ang buong mong makakaya sa pakikibaka alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang dyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Kaya sabi po na tayo raw po ay dito tinawag sa pananampalataya at magtatagumpay po tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen po ba? Mga kapatid, sa araw na ito, tulad ng aking binanggit, ang aking paksa is about rise up, be above, and soar high. Bumangon ka sapagkat ilalagay ka ni Lord sa pinakataas at ikaw ay iaangat ng Diyos. Mga kapatid, nais ko pong sabihin, God will bring us above, empower us to rise up, and cause us to soar high. Sa magitan ng biyaya at lakas ng Diyos, mga kapatid, aangat po tayo. Pagtatagumpay po tayo, mararating po natin ang ating mga pangarap. Maaaring ikaw ay matagal nang may pangarap hanggang ngayon ay hindi mo pa nakikita ang kaganapan. Huwag kang mabahala. Sabagat ipiniprepare ka ng Panginoon para sa pagdating mo sa peak ng iyong dreams. Ay ang lahat ng mga paghihintay natin ay may mga preparation na ginagawa sa atin ng Panginoon para tayo makarating doon. Mga kapatid, apat na bagay po yung aking nais na bigyan ng pansin para po sa ating pag-angat, para po sa ating pagbulag, sa ating pagtatagumpay, at para maabot po natin yung mga pangarap natin na nagbibigay luwalhati sa pangalan ng Panginoon. Of course, pag sinabi natin rise up, it is getting to the next level, getting to the next phase, from victory to victory, from prosperity to prosperity, from glory to glory, ay dadaling po tayo ng ating Panginoon. Tulad ng aking unang binanggit noon, number 1 na pinakamahalaga, you need to see God in your life. Dapat makita mo si Lord kasama mo sa buhay na ito. Huwag kang maaaring hindi minsan, may mga times parang hindi mo madama si Lord, parang hindi mo makita yung kilos ng Diyos. Mga kapatid, huwag po tayong madala sa mga nakikita natin sa ating mga pakiramdam, sapagkat ang Diyos ay by faith. You need to believe God. Amen po ba? Kinakailangan mong manalig, manampalataya. Maaaring hindi mo nadaraman yung panakikita. Mga kapatid, you need to believe. Sapagkat habang naniniwala ka, makikita mo rin. Amen po ba? Kaya you need to see God in every situation of your life. Sa mga kilos ng Diyos, sa mga nangyayari sa buhay mo, kapatid, nandyan ang Panginoon at meron siyang ginagawa para sa iyo. Gumagawa siya in favor of you. Gumagawa siya para sa kapakanan mo, para sa ikatatagumpay mo, at piniprepare ka niya para sa next level ng buhay mo. Amen po ba? Mga kapatid, si Joseph ay pinagpala ng Diyos at iniangat ng Diyos sa isang napakataas na posisyon, despite the fact marami siyang mga dinaanan hindi maganda sa kanyang buhay, no, na binenta siya ng kanyang mga kapatid. Pagdating niya sa Egypt ay naging katulong siya ron, at pagkatapos ay siya pinagbintangan na siya ay nangre-rape, no, sapagkat nakursunadahan siya ng asawa ni Potiphar, kaya nakulong siya. Pero despite the fact ng lahat ng ito, si Joseph hold on, ay tunang hawakan siya sa pangako ng Diyos para sa kanyang buhay. At nakasabi nga ng banal na kasulatan, kahit na si Joseph, Genesis 39, ay nandun na sa Egypt. Ang sabi ng Bible, God was with Joseph. Ang Panginoon ay naki Joseph, kasama ni Joseph. Yun ang pinakamahalagang bagay, mga kapatid. Despite the fact na meron tayong mga dinadaan ng mga problema, pakikibaka, at iba't ibang sitwasyon ng buhay natin, at
tayo po'y nakikibaka sa mga problemang ito, ang isang pinakamaganda, kasama natin si Lord. Amen po ba? At pagkasama natin si Lord, tiyak ang ating tagumpay. Malalampasan natin yan at makakarating tayo sa next level na inilalaan ng Panginoon para sa ating lahat. Yung naniniwala, magsabi ng malakas na Amen. Mga kapatid, dito rin sa mga ganitong sitwasyon, kinakailangan makita mo na mayroong Diyos na nagmamahal sa iyo. Kaya yung binasa natin sa Romans chapter 8, nang sabi doon, in all this, sabi, sino bang makapaghiwalay sa atin? Sabi, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Mga kapatid, you need to see the love of God. Na anumang sitwasyon ng buhay mo, dapat lagi mo makita yung magandang ginagawa ni Lord. Yung pagmamahal ni Lord sa buhay mo. Kasi ang kaaway lagi niyang pinapakita sa atin yung mga pangit na larangan na para bagang iniwanan na tayo ng Diyos, na para bagang hindi na tayo dinirinig ng Panginoon, na para bagang wala ng solusyon ang ating mga problema. Those are thoughts of the enemy. Yun ay mga deception, sipan at deception ng kaaway sa buhay ng isang tao. Kaya nga may mga tao minsan, may mga Kristiyano minsan, nanghihinawa na sila, nagsasawa na sila, parang hindi na totoo, parang hindi naman nangyayari, sayang lang ang oras ko, sayang lang ang mga pagdalo-dalo ko. Mga kapatid, hindi sayang, walang sayang sa Panginoon. Amen po ba? At ang pag-ibig ng Diyos ay laging nandyan. Binabantayan ka niya, iniingatan ka niya. Kaya nga kami ni White, tuwing magpe-pray kami, Lord, salamat po ngayong araw na to, November 8, 2020. Salamat. Dinala niyo po kami sa araw na ito. Salamat sa mga araw, linggo, buwan at mga taon ng buhay namin. At salamat sa panibagong araw. At dadalhin niyo pa kami sa mga darating na mga araw ng aming buhay na kami po yung mga pinagpala po ninyo. Amen po ba? Mga kapatid, ganun ang gusto ng Diyos. Gusto ni Lord pinagpala ha. Kaya nga tayo po, iniugnay tayo kay Jesus Christ, Ephesians chapter 1 verse 3, that we have been blessed with all the spiritual blessings in the heavenly places through our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya nga tayo iniugnay sa Panginoon. Mga kapatid, pag tinignan po niyo ang banal na kasulatan, ang talagang pinagpala, ang sabi ng Diyos kay Abraham, pagpapalain ko ang iyong inapo. At hindi na sinabing mga inapo, ang sinabi niya inapo, no? Isa lang. Bakit? Sino yung isa? Yung isang sinasabi ng Diyos kay Abraham na pagpapalain niya si Jesus Christ. At lahat ng makikipag-isa kay Jesus Christ. Kaya tayong lahat, nakipag-isa tayo kay Jesus Christ. Sa mga tuwid tayo po'y kasama sa pagpapala, sapagat habang nasa atin si Kristo, ang pagpapala ng Diyos ay nananatili sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya pag ikaw ay nais Kristo, pinagpala ka ng Diyos. Amen po ba? Dahil si Kristo ay sumasayo, tiyak na dali ang pagpapala ng Diyos sa iyo. Aangat ka sa buhay dito. Makakarating ka sa next level ng buhay mo. Pupromote ka ng Panginoon. Mararating mo yung mga pangarap dahil si Kristo ay sumasayo. You need to see that in your life. Kinakailangan makita mo yan na si Kristo ay nasa iyo. Pinagpala ka na. At dahil pinagpala ka, mararanasan mo ang kalwalatian ng Diyos, ang mga dakilang bagay na inilaan ng Panginoon para sa iyo dahil kay Jesus Christ. Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, you need to see God. You need to see His love, His grace and mercy upon your life. Kahit na minsan-minsan nadadapa-dapa tayo, nagkakamali-mali tayo, pero may biyaya ang Panginoon sa atin. Hindi tayo hindi tayo kinakaligtaan ng Diyos, hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Maraming pa tayong mga kahinaan, pero ang Panginoon laging nandyan para tayo tulungan, para tayo ibangon, para bigyan tayo ng isang panibagong pasimula. Hindi nag-quit si Lord sa ating lahat. Amen ba? Kaya huwag kang mag-quit, huwag kang umayaw, huwag kang titigil sa pangarap, sapagat ang Diyos ay kasama mo para tuparin ang mga pangarap na minimithi mo sa buhay na ito. Kung nakikinig ka, magsabi ka ng malakas na akin. Sapagat si Lord gusto niya pinagpala ka, katulad ng mga magulang. Yung mga magulang gusto nila pinagpala kanila mga anak. Ganun din po tayo bilang mga anak ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, pinagpala tayo sa buhay na ito. Ngayon at sa mga darating na araw, titiyakin ng Diyos ng buhay po natin paganda ng paganda. Huwag ka nang lalayo sa Kanya. Lumakad ka lang sa Kanyang landas. Nakikinig pa ba kayong lahat? Sapagkat sabi nga ng banal na kasulatan, sabi nga ng Panginoon, I know the thoughts that I think towards you, thoughts of good and not of evil, to give you an expected end, to give you a bright future, yung pang kanyang ibig sabihin. Kaya nandun ka lang sa kalooban ng Diyos.
At pag nandoon ka, lakad ka lang doon, mamumuhay ka ayon sa panuntunan ng salita ng Diyos, sapagkat pinananaw sa magitan ng iyong pananampalataya, lumalakad ka sa pagsunod sa Panginoon. At habang sumusunod ka, makikita mo na yung mga pinapangarap mo ay idinaragdag ng Panginoon sa buhay mo. Amen po ba? Mga kapatid, si Lord ang magdadagdag, si Lord ang magsasagawa, si Lord ang magpupulfill ng lahat ng ito. You just need to believe. You just need to entrust everything to the Lord. At makikita mo, may kamay si Lord para sa iyo. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Kaya nga sabi ng Hebrews, sabi ng Hebrews, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Sa Kanya tayo tumingin, sa Kanya tayo mag-focus. Kasi pagka sa Kanya tayo, laging may panibagong pag-asa. Laging merong tagumpay. Pero pag nakatingin tayo sa sarili natin, nakatingin tayo sa mga sitwasyon ng ating buhay, of course, madi-discourage tayo, mawawalan tayo ng loob. Kasi alam natin, napakahirap marating, napakahirap mangyari. Pero pag kay Lord tayo nakatingin, alam natin na ang kamay ng Diyos ang siyang magdadala sa atin sa next level ng ating mga buhay. Siya magiging dahilan na tayo po'y mag-rise up, tayo po'y maging above our situations, tayo po ay mag-soar up high sa larangan ng buhay natin ito. Amen po ba? Maaaring sa season na ito, of course, marami tayong mga pakikibat, dinadaanan, iba't ibang sitwasyon, iba't ibang mga problema ng buhay natin. Pero mga kapatid, si Lord may nakalaan ng solusyon para sa iyo. Amen po ba? Huwag mong isipin pababa ka ng pababa, paangat ka ng paangat, kasi kasama mo ang Panginoon. At tayo nga po sa banal na kasulatan, inihalin tulad tayo ng Panginoon sa eagle. Sabi ng Isaiah chapter 40 na yung mga kabataan ay manghihina, pero sila na nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong sigla. Katulad ng agila, sila ay lilipad ng lilipad. Amen po ba? Kaya tayo po mga kapatid ay tulad sa agila, na kahit na ang agila, kahit na may mga bagyo, nandun siya sa ibabaw ng bagyo. Tayo dapat, kahit na may mga problema, nasa ibabaw tayo ng mga problema kasi dinala tayo doon ng Panginoon. Kasi iniangat tayo doon ng Panginoon. Huwag tayong matabunan ng problema. Tayong nasa ibabaw ng ating mga problema kasi kasama natin ang Panginoon. Yung nakikinig, magsabi ng malakas na amin at pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Kaya sa ating panlangat, mga kapatid, kinakailangan mong makita ang Panginoon. Kinakailangan mong makita ang Kanyang biyaya, pagmamahal, kabag sa iyo. Kinakailangan mong makita ang mga kaparaanan ng Diyos. Kasi minsan, ang kaparaanan ng Diyos iba sa ating kaparaanan. Kaya nga sabi ng aklat ng Isaiah, sabi ng Panginoon, my ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts. Magkakaiba tayo, sabi ng Panginoon. Pero kung magtitiwala ka sa Kanya, marirealize mo na lahat ng mga bagay na nangyari sa buhay mo at nangyayari sa buhay mo ay mga bagay-bagay na pinaglalapit-lapit ng Panginoon para sa iyong ikabubuti. Amen po ba? Kasi pag kayo gustong-gusto natin ang umiral, baka mapangamak tayo. Kaya si Lord minsan, binabago niya kasi inaalay niya tayo ayon sa Kanyang kalooban. Just entrust everything unto Him. At magiging magaan sa iyo ang lahat ng bagay. Panginoon, tinitiwala ko po sa iyo. Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, God is there. The hand of God is upon you. Ang kamay ng Diyos po ay sumasa inyo. At ang Diyos ay gagabayan po tayo. Bibigyan tayo ng pabor sa bawat araw ng ating buhay. At mga kapatid, makakarating po tayo. Aangat po tayo. Magtatagumpay po tayo sa buhay na ito. Yun ang igiling magsabi ng amen. Pangalawa mga kapatid, para po sa ating pag-rise up at pagiging mag-soar up tayo sa buhay na ito. Pangalawa mga kapatid, God has a grace for you to overcome. You need to overcome. At ang Panginoon ay may biyaya sa iyo para ikaw ay magtagumpay. Marami pong mga sitwasyon ng buhay, maraming problema, maraming dinadaanan. But we are overcomers. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, mananagumpay ka. At anumang sitwasyon sa buhay na ito, dapat mong malamang may biyaya si Lord sa iyo para mapagtagumpayan niya. Ano ba ang problema mo? Meron ba bang relational problem? You need to overcome that by the grace of God. No? Kapag ka ikaw ay napangibabawan ng hinanakit, sama ng loob, nagtampo, natisod, at hindi ka nakapagpatawad, hindi ka nakapanumbalik, ibig sabihin, napangibabawang ka niyan, hindi mo na-overcome, ikaw ang na-overcome. You need to overcome every problem, trial, challenge na dumarating sa buhay mo. Kasi habang napagtatagumpayan mo yan, umaangat ka na umaangat. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? At tulad naman natin
di ba, sa school, habang napapasahan mo yung mga examinations ng iyong eskwelahan, di ba, napopromote ka. Sa susunod, grade 11 ka na. Sa susunod, grade 12 ka na. Bakit? Kasi nakakapasa ka. Pag hindi ka nakakapasa at hindi ka talaga nakapasa, babalik ka uli. Babalik ka uli sa grade na yon. Kasi simula ka uli sa simula. Kasi hindi ka nakapasa. You need to pass it, to pass through that examination ng buhay mo. Kasi pag napasahan mo yan, umaangat ka, nagmamature ka, lumalago ka. Amen po ba? At nagiging pagpapala ka. Bakit? Nakakapasa ka. Kasi nagmamature ka sa buhay nito. Tayo po iba-iba ang ating mga sitwasyon. Minsan meron tayong mga problema financially. Minsan may problema relationally. Minsan may problema emotionally. Iba't iba mga kapatid ang ating mga problemang dinadaanan. Pero mga kapatid, may biyaya si Lord sa atin. Kaya nga si Apostol Pablo, sabi nga, Panginoon, tanggalin mo po itong tinik sa the thorn in my flesh. Pero sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay laging sapat para sa atin. Huwag mo akalain ikaw ay dumaan sa isang problema para ikaw ay matalo. Sabi nga ng aklat ng Corinthians na walang pagsubok na dumating sa iyo na hindi naranasan ng ibang tao. At sa panahon ng pagsubok na ikaw ay dumaan dyan, bibigyan ka ng lakas ni Lord para mapagtagumpayan mo yan. Kaya nga yung lakas na yun ng Panginoon ay biyaya ng Diyos, empowerment ng Panginoon, wisdom ng Panginoon, para mapagtagumpayan po natin ang mga sitwasyon ng ating buhay. Kapag ang pagdil mo sa sitwasyon ng buhay mo, sinisi mo ang isang tao, dahil kasi sa kanya, kaya ako nagkaganito. Mga kapatid, you are defeated. You are a failure. Hindi ka ganap na nagtagumpay. Pero hindi pa naman tapos. You need to correct it. Kailangan baguhin mo lang, ayusin mo lang. Panginoon, salamat po sa biyaya nyo. Sino man nagkasala, nagkulang sa akin, pinapatawad ko na. Amen po ba? Kasi kapag ang point ng iyong kaisipan ay dahil sa kanila, kaya ka natalo, kaya ka nagkaganito. Mga kapatid, you are wrong. You have been deceived by the enemy. It's not about them. It's about you. Sabi nga, yung mga sitwasyon ng buhay natin, nakikinig pa po ba kayo lahat? Mga kapatid, it's not what happens to you, but what happens in you. Yan. Hindi yung nangyayari sa paligid mo, kundi ang nangyayari sa puso't kalooban mo. Yan ang pinakamahalaga sa lahat. Maaaring pangit yung mga nangyayari sa iyong paligid, pero sa puso't kalooban mo, merong inuhubog ang Panginoon. At kapag yun ay na-develop ng Diyos, makikita mo yung mga bagay-bagay sa paligid mo, mababago lahat yan. Amen po ba? Kasi may mga sitwasyon tayong nangyayari sa paligid natin, pero ang totoo, binabago si Lord sa ating mga puso't kalooban. Just be very humble and honest before God. Lahat tayo dumaraan dyan. Lahat tayo nagkakaroon ng mga problema. Pero every time we have a problem, mga kapatid, ang pinaka-the best na pwede natin gawin is to come before God at humble ourselves before the Lord. Amen po ba? Bakit? Kasi pag nagpakumbaba ka sa harap ng Diyos, iaangat ka niya, pagtatagumpayin ka niya. Kaya nga sa buhay na ito, you need to overcome. Kinakailangan mo mapagtagumpayan. Marami tayong iba't ibang mga testing, mga kapatid na dinadaanan. Pinapahintulutan tayo dyan ni Lord para tumibay tayo, tumatag tayo, maging mananagumpay tayo. Pero habang dumadaan tayo dyan, ang kaaway naman, ginagamit yan para sirain tayo, para i-down tayo, para bigyan tayo ng mga maling kaisipan. Ganyan ang ginagawa ng kaaway. Pag dumadaan ka sa trials, ay tinatry ni Lord ang puso mo para dalisayin. Pero ang kaaway naman, tinitempt ka para ikaw ay magkasala, para magreklamo, sumama ang loob, maginanakit. Ganyan ang ginagawa ng kaaway. Kaya ingat po tayo lahat, mga kapatid. Ang pinakamahalaga sa ating pong pagtatagumpay is our dependence on God. At pag meron po tayong mga trials, huwag yung sarili natin mga takbiran. Hayaan natin dumulog tayo sa Panginoon, humingi tayo ng karunungan sa Kanya, magpakumbaba tayo sa Kanya, at maging honest tayo sa Kanya. Panginoon, ano po ang aking kulang? Panginoon, ano pang dapat kong ayusin? Mga kapatid, pag nagpapakumbaba ka kay Lord, itataas ka niya, bibigyan ka niya ng tagumpay, bibigyan ka niya ng karunungan, and you will overcome every situation in your life. Yung mga hurts, yung mga bitterness, yung mga offenses, lahat ng tao dumaraan dyan. Amen po ba? Paging mga pastor, dumaan po dyan. Yung mga kawalan, yung mga panahon na tayo po minsan ay natutukso, dumaan tayo
tayong lahat dyan. Maging kami dumaan po dyan. Kaya lang, kung ikaw ay naghahangad pa ng mas mataas na paglilingkod sa Panginoon, tiyak yung paghuhubog sa iyo, ibang klase rin. Ibang klase rin. Pero tiyak dadahanan mo. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga po sa buhay na ito, wala pong tao na mga kapatid na hindi dumaan ng problema. Lahat po tayo talagang dumadaan. Pero salamat, may biyaya si Lord para magtagumpay tayong lahat. Hindi tayo pinadaan doon ni Lord para bumagsak, para masira, para mawasak. Pinadaan tayo ni Lord para patibayin tayo, para maranasan natin ang kanyang masaganang biyaya, ang kanyang habag sa ating mga buhay, at ang lakas at kapangyarihan ng ating Panginoon. Nakikinig po ba kayo lahat? Mga kapatid, ang mga mananagumpay, mga kapatid, pinopromote ng Panginoon. Inaangat ng Panginoon. Si Joseph, after that he had overcome yung kanyang yung pang-aapi ng kanyang mga kapatid. Pagkatapos niyang ma-overcome yung pagkakakulong niya sa Egypt, na-overcome niya ang lahat ng yon. At nung siya matapos ang mga panahon na yun, iniangat na siya ng Panginoon. Bakit? Kasi naging mananagumpay siya sa mga sitwasyon ng kanyang buhay. At pagdating ng panahon, iniangat na siya ng Panginoon. Si David ay iniangat din ng Diyos buhat sa pagiging shepherd boy. Siya ay iniangat ng Diyos bilang isang mandirigma, warrior. At pagkatapos nun, dinala siya ng Panginoon bilang isang hari. Bakit? Hindi po siya basta naging hari. Dumaan din po siya sa proseso. Dumaan din siya sa mga problema. Dumaan din siya sa mga pagsubok ng buhay. At pagkatapos ng lahat ng iyon, umangat na po siya doon sa next level. Mga kapatid, maaaring sinasabi natin, in a twinkle of an eye, in a moment, God can bring you to the next level ng buhay mo. Mga kapatid, totoo po yan, pero kung titingnan po natin, may proseso po talaga na pinagdadaanan. Kasi ang isang tao na biglang nilagay mo doon, yung mayabang, tumataas ang ere. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga, there are times na kinakailangan hubugin ka muna ng Diyos para pag nandun ka na sa taas, humble ka na, magpakumbaba ka na. Kasi nadurog na yung puso mo, alam mo na kung paano magpatawad, alam mo na kung paano mag-handle ng mga sitwasyon. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya ganun po sa buhay natin sa Panginoon, at ganun din sa buhay sa mundong ibabaw, mga kapatid. Maski mga nagninegosyo, hindi naman yung mga nagnegosyo na after 1 year, multi-millionaire na kagad, maraming dinaanan yan. May mga nanloko, may mga nanuba, may mga taong itinakwil sila, niloko sila, dinaya sila, pinagkanulo sila, mga ganon. Nakikinig po ba kayo lahat? Pero napagtagumpayan nila yun, nalagpasan nila lahat yun. Amen po ba? Amen po ba? Kaya minsan tayo ganun din. Minsan sinasabi natin, masarap sa church kasi mga Kristiyano kasama ko, pero mga Kristiyano tayo, pero meron pa rin tayo mga weaknesses. Na kahit masabi mong Kristiyano na, may mga kahinaan pa rin. That we need to be flexible and to adapt to them. No? To accept them for who they are. At kung nasaktan ka, magpatawad ka, amen po ba? Amen po ba? Sapagkat hindi ka pwedeng magpastor ng masama ang loob mo, hindi ka marunong magpatawad. Nahihirapan ka. Hindi ka pwedeng magpastor na hindi ka nagbibigay ng ikapo. Paano mo ituturo sa nila magbigay ng ikapo, ikaw hindi nagbibigay? Hindi ka pwedeng magpastor na hindi mo naranasan ng wala. Na maranasan ng wala. Kasi para matulungan mo yung mga miyembro mo, paano mo sila tuturuan sa panahon wala sila? Kasi naranasan mo sa magitan ng panahon walang-wala ka, nakapagtagumpay ka, at nakapagpatuloy ka kahit walang-wala. Amen po ba? Nanginig po ba kayo lahat? Mga kapatid, iba't ibang sitwasyon na dinadaanan natin. Pero mga kapatid, ang Panginoon ay lagi nandyan para tayo bigyan ng biyaya, para magtagumpay tayo. And every time we overcome, at habang tayo po ay nagtatagumpay, umaangat po tayo ng umaangat. Amen po ba? Kaya nga yung mga estudyante, pag grade 1 sila, napagtagumpayan nila yung mga examinations, grade 2 na sila. Pag napagtagumpayan nila yung mga examinations sa grade 2, grade 3 na sila. Amen po ba? Bakit? Kapag tatagumpayan nila, napapasahan nila. Mga kapatid, you need to overcome. You need to pass the test of life. Walang shortcut, mga kapatid. Amen ba? Nakikinig po ba kayong lahat?
Pero may biyaya si Lord para po tayo lahat magtagumpay. Yung nakikinig, magsabi ng Amen. May biyaya ang Panginoon, mga kapatid. Just humble yourself. Makinig ka lang. At dumulog ka lang kay Lord. Huwag kang manangan sa iyong sariling katuwiran. Kasi maraming minsan may mga tao na dadayain ka, bibigyan ka ng mga gandang pananalita, pero inilalayo ka pala nila sa kalooban ng Panginoon. Do not get out of the will of God. Huwag po tayong lumabas sa kalooban ng Diyos. Bakit? Tayo rin po mahihirapan. Tayo rin po. Ang pinakamasarap at may pinakabuhay na may kapahingahan, yun nandun ka sa kalooban ng Diyos. Kahit na minsan may mga problema, persecution, pero alam mo, si Lord natutuwa sa'yo. Yan ang pinakamahalaga sa lahat. Minsan kasi maaaring yung mga tao natutuwa sa'yo, pero si Lord hindi natutuwa. Makakalungkot po yun. Amen po ba? Amen po ba? Ang sabi kasi na Aklat ng Kawikaan, pag na-please mo si Lord, yung mga taong hindi na-please sa'yo, darating yung time ma-please din. Anong ibig sabihin? Unahin mong i-please ang Panginoon. Kasi ang tao, kahit na i-please mo ng i-please yan, darating yung time, may makikita sa'yo hindi maganda yan. At pag nakita nila yun, pipintasan ka na nila. Pag hindi mature dyan, pipintasan ka, sisiraan ka. Eh lahat naman tayo, sino ba mga kapintasan sa akin? Lahat meron. Humagahan naman tayo. Kaya kayo mga naninira sa atin, mga naninira sa ano, ang totoo, mas marami silang kasiraan kaysa sa atin. Hindi lang tayo nagsasalita. Kasi ayaw nating manira. Nakikinig ba kayo lahat? Pero kung puro kasiraan lang ang pag-uusapan natin, marami yan. At pag puro kasiraan ang pinag-uusapan, eh naluluwa ang natataas lang dyan si Satanas. Tuwan-tuwa lang siya. Kaya tayo nagsasalita ng magaganda kasi we have learned to forgive people. Amen ba? Ato tayo magpatawad, magparaya, ipaubaya sa Diyos. Kaya tahimik tayo. Pero hindi ibig sabihin tahimik tayo, eh tayo nang mali. Hindi po. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Mga kapatid, bakit ko sinasabi yan? Kasi, kinakailangan natin lahat magtagumpay. Kasi minsan ang kaaway, very deceptive, mapanlin lang. No? Minsan kung sino yung maraming sinasabi, ang totoo siya pang maraming kapintasan. Nandiyan po ba kayo na? Mga kapatid, you need to overcome. At magtatagumpay ka kasi may biyaya sa iyo, Lord. Amen po ba? Ano man ang sitwasyon mo, nawalan ka man, huwag kang mabahala. Magtiwala ka sa Diyos yung nawala sa iyo. Papalitan ni Lord ng mas maganda mga kapatid. Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, yung isa nating kapatiran, nakakalungkot yun, na-hold up at yung kanyang motorsiklo ay nakakulot. Nakakalungkot. Kaya sabi ko sa kapatiran, i-restore ng Panginoon sa kanyang takdang tanahon. Amen po. Maaaring hindi naman kasi isang iglap, o maaaring bukas palitan, pero tiyak, mapalitan ng Panginoon. Magtiwala lang tayo kayo. Amen po ba? Ang pinakamahalaga pa rin, buhay tayo. Kasi yung mga bagay-bagay na yan na nawala, pwede namang palitan ng Panginoon. Kaya nga yung kapatid natin na yan, meron mo na sa Manila, nagtatrabaho sa Manila, na hold up siya. Kataka niya, cellphone niya, nandun sa motorsiklo niya, nakuha yung motorsiklo niya. At nasuntok pa siya. No? Pero, kaya nga mga kapatid, every time na kayo po'y naglalakbay, continue to pray. Ngayon, kung bigla naman tayo nagkaganon, dahil nag-pray tayo, sino i-restore yan? Amen po ba? Kung kahit na nag-pray tayo, minsan may nangyari pa rin ng birya, pero kung mabahala dahil nag-pray ka, si Lord nandyan lang. Kung protection ng God, iingatan ka. Tiwala lang natin lahat sa Panginoon at hayaan natin mapagtagumpay natin ang mga sitwasyon ng buhay at hindi po tayo, huwag natin hayaan na si Satanas panghinain ang ating mga puso't kalooban na hindi na tayo magpatuloy kay Lord. Minsan nagkakawin na yan. Tinok na yan, dalo ka pa ng dalo, tapos nagkakaganyan.
Huwag ka nagdadalo, huwag ka naman nanalangin, hindi totoo yan. Isang ganyan ang kaaway. Nakita ko nga yan, tagal-tagal mo nang nililingkod kayo, tapos yung mga pangarap mo, hindi pa nararating. Huwag ka na magpatuloy, mga kapatid, huwag po natin kayo tulutan ng ganong kaisipan ng kaaway. Kasi ang kaaway, ang isang matinding target niya sa akin, malayo tayo kay Lord. Pero mga kapatid, si Lord naman, pilit tayong nilalapit sa Kanya. At pilit nilalapitan tayo ng Panginoon. Kaya nga minsan mapapansin niyo kung kailan kayo na kay Lord, parang tumindi ang mga problema ninyo. Minsan napansin niyo ba yun? Kung kailan tayo lumapit kayo, parang gusto natin tumindi yung mga problema ko. Huwag ka mabahala, kasama mo si Lord. Amen po ba? Pagtatagumpayin ka dyan ng Panginoon, malalampasan mo yan. At pagkatapos mo malampasan yan, mas grabe pa ang mangyayari. Mga pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Mga kapatid, ito po ang ating kinakaroonan. Noon na hindi ko sukat akalaing makikita ko pa ito. Kasi dumating ako nung sa punto ng buhay ko, nung wala pa po ito, wala pa yung mga yan. Naglilingkod na ako dito sa church na to, nagpapasimula ako. Nag-resign po ako sa church na to. Grabe po ang mga problema. Hindi ko po kaya. Nag-resign po ako. Pero hindi na daw ng Panginoon. Pero ako, ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Hindi ko na kaya ang mga pressures at problema sa loob ng iglesia. Pero pinapahintulot ng Diyos, binigyan ako ng biyaya ng Panginoon. Nalampasan ko po yung pagkakataon na yon. Kaya ngayon po nakita ko po itong lugar na ito. Nakita ko po itong sambahan na ito. Natungtungan ko yung sambahan na ito. Amen po ba? Ang isa lang lagi kong dalangin mga kapatid doon, dinadalangin ko yung second floor ng aming church. Dalangin po po Panginoon, matungtungan ko pa. Makapangaral pa ako sa second floor na yun. Amen po ba? At naniniwala ako ang Diyos ay magre-raise up. At ang Diyos ay magbibigay ng mga bagong pagpapala po sa atin. Mga kapatid, huwag po kayong matakot. Huwag tayong matakot. Maniwala po tayo. Gagamitin tayo ng Diyos. Pagpapalain tayo ng Panginoon ng higit kaysa dati. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Ako nga, kung ako yung pinagpala ng Diyos, Lord, bigyan mo lang ako 5 milyon. Amen po ba? Di ba ang sarap nung kung luluubin ng Diyos? Binigyan ako ng 5 milyon, tapos binigay ko rito para ipagawa. Di ba ang sarap, no? Na at least bago tayo pumunta sa langit, meron tayong naiwan ng magandang pamana. Pero kung hindi man ibigay yon sa isang tao, ibibigay yon hati-hati po tayo lahat, ibigay natin sa gawain ng Diyos. Amen po ba? Kung gustong magbigay, magsabi ng Amen. Kaya na, pag meron po tayong mga pagbibigay sa church, huwag po tayong matakot. Sapagkat yan po ay paraan ng Diyos para magpadali ng pagpapala. Para iangat ang ating pananampalataya. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga, lagi po kayong in-encourage, maging mga kabataan. Magano kayo, pagpakatapat kayo kay Lord. Kung maliit pa lang yung mga tinatanggap ninyo, binibigyan kayo ng magulang ninyo, kasi wala pa naman kayong trabaho, yung mga binibigyan ng magulang nyo, magtabi kayo ng pantais nyo. Bago kayo mag-milk tea, tabi niyo muna yung kay Lord. Amen ba? Bakit? Kasi yan ay development ng inyong mga puso't kalooban. Pag yan ay naging habit niya na ninyo, may kita nyo ang gagawin ng Diyos sa inyo. Maaaring wala pa kayong trabaho, pero pag binigyan kayo ng tatay nyo ng 100, yung 10 piso, bigay ng Lord. Binigyan kayo 50 pesos, yung 5 piso, tabi nyo, para kayo dito. Tabi mo na kagad, huwag mo na isama sa bulsa mo. Tabi mo, pag linggo, Lord, eto, Panginoon, meron, nabigyan ako ng tatay at nanay ko 150 pesos. Ito po yung 15 pesos. Dinagdagan ko po ng 5 piso, 20 pesos. Kapatid, maging habit mo yan, makikita mo ibang klase ka. Mamumukod-tangi ka sa iba. Kasi matapat ka, Lord. Kaya dapat every Sunday, pati mga kabataan, gusto kong makita mga envelope ninyo, mga pangalan ninyo. Kahit ba 5 piso lang yan, okay lang yan. Kung yan naman, ibinigay mo na may katapatan sa harap ng Diyos. Natutuwa dyan si Lord. Amen po ba? Ito lang ninyo na maayos. Bakit? Kapag ka maayos, may dali ng pagpapala. May dali. Nakikinig pa kayo lahat. Yung masaya pa, magsabi ng Amen. Mga kapatid, ang pangatlo ay tungkol sa order, pag-sasaayos.
Dito, God will arrange all things concerning your life. Aayusin ng Diyos ang mga bagay-bagay sa buhay mo, ilalagay niya sa kaayusan. Amen po ba? Yun ang ikinig pagsabi ng amen. Mga kapatid, si Lord gumagawa siya ng mga kaparaanan para isaayos po tayo lahat. Kasi pagka hindi maayos sa mga areas ng buhay natin, hindi po nagiging masagana ang daloy. Kaya kailangan ayusin mo. Sabihin mo sa katabi mo, ayusin mo. Ayusin mo sa tulong ng Panginoon. Kasi ang hirap mag-ayos. Paano natin naayusin? Yung mga bagay na narinig natin, yung mga turo sa atin, buhat sa salita ng Diyos, yan ay mga pinapalating sa atin para isaayos natin ang ating mga buhay. Nakikinig po ba kayong lahat? Dapat Sunday, you need to come on time. Pag hindi ka dumarating sa oras, may bagay na hindi maayos sa iyo. Kasi hindi ka nakakarating sa oras. Maaaring napupuyat ka pag Sabado ng gabi. Maaaring hindi mo alam ang mga limitasyon mo. Kaya ganon. Kapag hindi ka nakapagbibigay ng tama sa harap ng Diyos, may hindi ka maayos sa pag-handle mo ng pera. Ayusin mo. Kasi bakit? Pag maayos, maganda ang daloy. Amen po ba? Katulad din yung mga tubo-tubo ng tubig na yan. Pag hindi mga bara-bara yan, mahina ang daloy. Pero pagka walang bara yung mga tubo na yan, masagana ang daloy. Ganun din sa buhay ng bawat isa sa atin. Ayusin po natin yung oras natin. At saka mga kapatid, lagi ko nga sinasabi at sinabi ko nga kahapon sa isang leader natin, make a time for God. Wag mong i-please ang ibang tao, si Lord ang i-please mo. Amen po ba? Make a time for God. Gumawa ka ng time para sa Panginoon. Kasi iba sinasabi, Lord, pag wala po akong labada, pag linggo, dadalo ako. Bakit hindi mo laban pag Sabado? Kung hindi mo malaban ng Sabado, di pag uwi mo, pag linggo, saan ka maglaba? Gumawa ka ng time para sa Panginoon. Hindi laging sino lang gagawa sa iyo. Binigyan ka na nga ng time ni Lord. Binigyan ka na nga ng patulungan ni Lord. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? At tayo po, habang lumalaon, katulad yung mga kabataan, pagdating ng time, mga professional na kayo, may mga trabaho na kayo, dapat alam mo mag-adjust. Na hindi yung, kasi dati wala akong trabaho, kaya nakakadalo ko lagi, ngayon may trabaho na ako, kaya hindi na ako makadalo. No, gumawa ka ng time para sa Panginoon. Manalangin ka, Panginoon, paglinggo ko, may pasok ako. Dalangin ko po, Panginoon, kung ini yung boss ko, nabigyan ako ng time na ang off ko na ay Sunday para makadalo ko. Amen po ba? Make a time for God. Pray. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Bakit po mga kapatid? Kasi pag hindi po natin inayos ang ating mga oras, yung pagkakataon na yan ay gagamitin ng kaaway para manlamig ka. Para hindi ka na magpatuloy. Para dumating yung time. Alam niyo ba yung sabi ko nga lagi sa inyo, yung paminsan-minsan pagliban? Yung paminsan-minsan na yan, dumadalas yan. At pagdating ng time, wala ka ng ganang bumalik. Wala ka ng joy bumalik. Bakit? Nakasingit na ang kaaway. Kasi yung paminsan-minsan, sabi ng kaaway, minsan lang naman. Biro mo, isang taon nakabuo ka. Ngayon naman, umabsent ka naman. Total, umuulan naman. Nagigito ba kayo na? Mga kapatid, ang sinasabi ko lang, maging maingat po tayo. Kasi minsan ginagamit ng kaaway. At minsan pagka nakasanayan mo na paminsan-minsan, di minsan dumadalas na. Pero salamat, may biyaya ang Panginoon. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, may biyaya sa si Lord. Biyaya para makapalit. Amen po ba? Pero mga kapatid, si Lord may biyaya. Kaya lang minsan, problema natin yung damdamin natin. Minsan yung laging sinasabi ng iba, Pastor, pasensya na po kayo, wala na akong joy. Kaya kahit nandun ako sa church, wala na akong joy. Mga kapatid, dyan ang pinakamahirap na kalagayan. Pag wala ka ng joy. Dapat nga, tulad ng sinasabi ko, dapat nga pag umabsent ka pag linggo, dapat miss na miss mo ang church. Pag yan ang damdamin mo, hindi ka nakadalaw, miss mo, ibig sabihin, tama pa ang damdamin mo. Pero pag dumating yung time, na parang wala ka ng joy, mga kapatid, nakasingit ng tao. At huwag mong kabayaan na magpatuloy. Tumalo ka pa rin, Lord.
parang nawala na ang joy ko, pero narito ang Panginoon, ibalik mo sa akin. Kaya nga si David sa Psalm 50 o Psalm 51, sabi niya, restore unto me the joy of your salvation. Kasi nawala rin sa kanya. Nawala rin yung joy. Pero sabi niya, Panginoon, restore niyo sa akin, ibalik niyo sa akin. Mababalik yan. Amen po ba? Yung iba lang kasi, talagang wala na eh. Wala na akong magawa. No! Nakikinig pa po ba kayong lahat? Ayusin po natin ang mga bagay na hindi maayos. Huwag po nating hayaan na napatuloy na ito ay maglayo sa atin sa Panginoon. Arrange everything in your life by the grace of God, by the wisdom of God. Ayusin mo ang relasyon mo sa kapwa mo, relasyon sa mga kapatiran, relasyon mo sa pamilya. Ayusin mo. Amen po ba? At kung hindi mo pa maayos, pag-pray mo maigi na maayos. Amen po ba? Na magkaroon ng magandang ugnayan. Amen po ba? No, kung kinakailangan kahit na ang hirap ayusin ko dahil masyadong ginawa sa akin, masyadong nangyari, di patawarin mo. Amen po ba? Basta Panginoon, pinapatawad ko sila. At pagdating ng time, pag nagkita kayo, makikita mo iba na. Bakit? Spirit, sa biyaya ng Diyos, isinasaayos mo mga bagay-bagay. Mga kapatid, you cannot rise up pag mabigat ang kalooban mo. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi yung umaangat, may magang na kalooban. Ang hirap umangat pag mabigat. No? Mabigat yung kalooban. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Yung masaya pa, magsabi ng amen. Mga kapatid, you need to arrange everything in your life. At isang pinakamagandang kaisipan, mga kapatid, yung makapag-contribute tayo para sa paglago ng iglesia. Dapat ganun tayo. Panginoon, gusto kong palago, gusto kong tumulong para sa paglago ng iglesia. Nakikinig pa po ba kayo lahat? Nakikinig, magsabi ng amen. Ang isa lang po minsan, yung iba, dinibisid ng kaaway. Nakakalungkot. Tumulong sila sa iglesia. Tapos nung gumanda na ang iglesia, biglang dumating ang kaisipan. Kung hindi dahil sa akin, hindi naman maglalagpo yung church na yan. Ay, sumingit na ang kaaway. Panginoon, gamitin mo ako magbigay ng malaki sa church. Tapos kung makapagbigay na ng malaki, kung hindi ako nagbigay ng malaki, hindi naman magkakaganyan yung church na yan. Sumingit na. Mga kapatid, nakikinig pa po ba kayong lahat? Ingat po tayo. Masarap po na magbigay, pagpagamit sa Panginoon. Pero ginawa natin yan para sa Panginoon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Matuwa po tayo na tayo po'y tinaluyan ng pagpapala. Kaya naging pagpapala tayo. Amen po ba? At huwag mo hayaan sumingit ang pride para ikaw ay magmataas at magmalaki. Minsan yung mga ganong tao, pagdating ng tayo, parang tingin nila, kundi dahil sa akin. Mga kapatid, mag-ingat po tayo. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Mga kapatid, dahil lang yan sa biyaya ng Diyos. Bakit? Kaya ka nakapagbigay ng malaki kasi ang biyaya ng Diyos dumali sa iyo, pinagpala ka ng malaki. Amen po ba? Kaya ka nakapagwagi ng mga kaluluwa. Bakit? Yung biyaya ng Diyos, yung anointing ni Lord, dumali sa iyo sa magitan ng kanyang biyaya. Kaya ka nakapagwagi. Amen po ba? At hindi yan dahil sa husay at galing mo. Biyaya ni Lord yan sa buhay mo. Ayusin po natin mga kapatid. Amen po ba? Maayos na puso, maayos na motibo, maayos na kaisipan, maayos na paghanggal ng oras, maayos na paglilingkod, maayos na pagbibigay. Ayusin po natin. Amen po ba? Kasi pag maayos, mga kapatid, dadali ang pagpapala, aangat ang buhay natin. Kasi maayos po mga kapatid. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Pag wala sa ayos magulo, hindi makaangat-angat. Pero pag maayos, umaangat. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya sabihin mo sa katabi mo, paangat ka na talaga. Amen po ba? Yung masaya, pumalapang ng malakas sa ating Panginoon. Amen po ba? Mga kapatid, ang apat at panghuli, ayan. Sinama ko yung panghuli kasi pag narinig natin yung panghuli, sumasaya tayo. Amen. Nakikinig po ba kayong lahat?
panghuli para po tayo mag-soar up, mag-rise up, and be above. Mga kapatid, you need to open your heart and receive God's love, grace, mercy for your life. Katulad ng sinabi ko, dapat makita mo yung biyaya at pagmamahal ng Diyos. Ngayon, tanggapin mo. At hindi lang ito, maraming mga bagay na pinagkakalaw si Lord para tayo umangat sa buhay niya ito. Dapat makilala mo lagi, Lord, salamat, mahal na mahal mo ako. Amen po ba? Walang duda, mahal ka talaga ng Diyos. Amen po ba? At noon pa, mahal ka ng Diyos. Yung pagmamahal ng Diyos, uubugin tayo, babaguhin tayo, gagamitin tayo ng Panginoon. Ayusin niya ang lahat-lahat sa atin. Tuturuan niya tayo, bibigyan ng lakas dahil mahal tayo ng Panginoon. Amen po ba? Mga kapatid, kasama po ng mga bagay-bagay na yan, tumanggap ka rin ng mga kaalaman, ng mga instruction, ng mga correction sa buhay mo. Kasi yung mga taong marunong tumanggap ng ganitong mga aral, yan ang mga taong umaangat. Pero yung mga taong matigas ang ulo, yung mga taong ang hirap pasunurin, nakikita nyo hindi umaangat. Kahit sino namang leader, kukuha ka ba ng taong matigas ang ulo? Hindi. Nakikinig po ba kayo naman? Siyempre, pupunin mo yung taong masunurin. Nakikinig pa kayo lahat? At yung mga masunurin, yan ang madaling i-promote. Mapagpakumbaba, madaling turuan, madaling correct. Pero yung mga taong hindi marunong tumanggap ng correction, makikita nyo, nag-demote, imbis na ma-promote. Imbis na umangat, bumababa. Tayo pong lahat, ang katotohanan, sa ating old nature, meron po talaga tayong bahagi na matitigas talaga ang ulo natin. Pero pag hindi mo natutunan niyang isurrender kay Lord, minsan isang araw lalabas yan. Kaya nga marami sa simula, mapagpakumbaba, masunurin, mapagpasako, pero pagtagal, makikita mo na. Bakit? Hindi na isurrender. You need to surrender that to God. Kasi sa malakot madali, lalabas ang tunay mo. Lalabas. Lalabas at lalabas yan. Pag hindi mo na surrender kay Lord, nandiyan bababakitlaan. Mga kapatid, ang lumang pagkatao natin, tinubos na ni Jesus. Huwag mong nang hayaan na maapektuhan ka uli ng mga kaisipan na ito. Just be humble. At isang bagay na namin sabihin sa inyo, kung may mga pagkakataong kinakailangan mong magparaya, magparaya. Kasi minsan may mga tao ayaw magparaya. Gusto nila pakita silang tama, silang magaling, silang mahusay. May mga times, kinakailangan natin magparaya. Are you listening? Basta dapat marunong tayong tumanggap ng mga disiplina, mga criticisms, ng mga corrections sa buhay na ito. Kasama ng pagtanggap natin ng wisdom, understanding, knowledge. No? Tumatanggap tayo. Dapat tumanggap tayo. Pag nakikinig pag meron tayong mga seminar, may mga ganitong gawain. Mga kapatid, umupo ka, makinig ka. Minsan may mga, pag nakaturo na ako, lumalabas na doon, kung saan siya pumupunta. Tapos pagdating ng time, wala akong natutunan. Sinisisi pa siya nagtuturo. Umayos tayo. Amin po ba? Makinig tayo. Sa puso natin. Ilang ano na naman tayo dito? Ilang oras na naman tayo dito? Yun ako, Sunday ko kayo magkwentuhan. Pag nandito, huwag mo nang kwentuhan ng kwentuhan. Minsan, may mga konting nagtanong, okay lang yun, huwag naman masyadong mahaba. Minsan, talagang masisiyar lang, di pag-siyar, tapos balikan lang, gano'n lang. Okay naman yun. Huwag lang yung talagang lumabas na, tapos pagka huwag natin gawing laro ang gawain ng Diyos. Amen po ba? Kasi nakasalalay rito tayo at ang kabilang buhay. Bakit sa school, ayaw natin mali. Bakit sa school, lagi tayo sasabit ng project. Lahat ng requirements, sinasabit natin. Bakit? Kasi kinakailangan natin ng grade. Kinakailangan natin maging professional. Kinakailangan natin makatapos. Para mabuhay tayo, meron tayong magandang trabaho, mabuhay tayo ng maganda sa mundong ito. Pero lahat ng mga aral na yun, hindi makapagpapadala sa inyo sa langit. Itong aral na ito, ito magdadala sa inyo sa langit.
Maganda rin po yun. Pero mas maganda to. Kasi ang resulta nito, ang bisa nito, at ang gantimpala nito, ang langit. Amen po ba? Ganun mga kapatid. Kaya dapat ayusin natin. Tapos marunong tayong tumanggap. Just receive. Sa buhay na ito, hindi lahat tayo tama. May mga times mali rin tayo. Pero dapat tanggapin natin, mali ako. I'm sorry, mali ako. Huwag natin hayaan na parang sila laging dapat tumingin ng sorry sa akin kasi ako lang lagi ang tama. Bakit pagka gano'n, you already deceive. At hindi ka angat pag gano'n kaisipan mo. You need to receive correction, discipline. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo lahat? Nakikinig pa po ba kayo lahat? Kaya ngayon mga bata, tingnan nyo, di ba? Habang lumalaki yan, ilang beses pinapagalitan ng magulang. Wala, panali ka na gumising, hindi mahusay yung paglilinis mo, hindi mahusay yung paghugas mo. Anak, ang aral mo, ang dami. Hanggang lumaki yan, ang bagong lumaki yan, ang daming natanggap na ano. Mga saway, koreksyon ng magulang. Ganun din tayo mga kapatid, in the spiritual realm. Pero lahat ng yan para sa'yo. Para umangat ka, para magtagumpay ka. Amen po ba? At pag nagtagumpay ka, walang unang masaya kundi ang pastor mo. Amen po ba? Masaya kami umuunlad ka, nagtatagumpay ka. Masaya kami na ikaw ay pagpapahala. Pero dapat marunong tumanggap, marunong makinig. Pag meron tayong seminar, dalo. Pag sinabing tinawagan ng mga leaders, dalo. Pag sinabing may meeting, iwan kayo. Maiwan, dumalo. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Huwag natin hayaan na maging matigas ang ulo natin. Kasi wala tayong maabot, hindi tayo aangat. Kinakailangan ng marunong tumanggap. Tumanggap ng mga mabuting bagay para sa ikakaayos ng ating mga buhay. Ikakaayos ng ating pananampalataya at ikaangat natin lahat. Are you listening? Kaya nga mga kapatid, tanggap lang. Tanggap ng mga mabubuting bagay at tayo mga tumatanggap, yung marunong tumanggap ng ganitong mga bagay, sila ay mga humble, mga teachable, submissive, obedient. Sila ay mga good listener, loyal and faithful. Ang mga taong ito mga taong nakakatuwa. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Sabi mo sa katabi mo, nakakatuwa ka. Ayan. Amen po ba kayong lahat dyan? Pwede bang palakpakan natin malakas? Mga kapatid, ang mga mangmang ayaw tumanggap ng saway. Pero yung mga matatalino, marunong tumanggap. Kaya, ano na? Tanggap lang. Sabi ko nga sa inyo, nung ako yung binata pa, minsan yung magulang ko, pinagagalitan ako. Sabi ko nga sa inyo, pag binata ako, pag pinagalitan ako ng magulang ko, pinaglalaba ako ng katakot-takot eh. Tinatambakan ako ng maraming labanan. Kahit na yung magulang ko mali, hindi ako sumasagot. Hindi mo sinasabi na, mali ka naman eh. Hindi ako sumasagot. Laban ako. Nandiyan po ba kayo lahat? Hindi mo na akong kinakailangan pa. Magulang mo yun, respeto na lang, galang na lang. Pero ngayon, minsan, ibang mga kabataan ngayon, mahilig kong sasagot. Pero mga kabataan, kahit mali ang magulang nyo, panalangin nyo na lang sila. Amen po ba? At huwag tayong sasagot-sagot sa ating mga magulang. Totoo ba rin ang salita ng Panginoon, galang mo ang makina mo? Ito ang unang utos na may pangako. Lalaway kang giginhawa at lalaki ang buhay mo dito sa ibabong ng buhay. Amen po ba? Totoo lagi yan mga kapatid. Kristiyano man o hindi Kristiyano, totoo lagi ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Kaya mga kapatid, isang mabuting attitude. At hayaan natin marunong tayong tumanggap. Minsan talagang nasasaktan tayo, pero pinakala natin magparaya. Habang marunong kang makinig, magpasakot, sumunod, magpakumbaba, maging teachable, no? Kapatid, makakabuti ang para sa'yo. At makikita mo yung buhay mo will never be the same again. Iaangat ka ng Diyos, pagpapalain ka niya, tutulungan ka niya, at mararating mo mga